Going now to our overseas absentee voting, our Canada Bureau was able to interview someone from Mississauga who who belongs to a coalition called Coalition Contra Dayaan. Here's Levi de Guzman. Magandang araw po sa mga manunood ng Net25. Narito tayo ngayon sa Mississauga, Ontario para makapanayam si Ginoong Joey Abrenilla. Si Ginoong Joey Abrenilla ay membro ng tinatawag natin na Koalisyon Kontra Dayaan ng Ontario. Joey, thank you very much for guesting with us today. Yeah, maraming salamat din sa pag-imbita sa akin. Yes, malaman lang po namin, ano ba ang tinatawag na Koalisyon Kontra Dayaan Ontario? Yeah, so nagkakaroon po tayo ng Koalisyon Kontra Dayaan dito sa Ontario because there was a perceived clean and honest and transparent election kasi marami po tayong mga irregularities na tinatawag at saka mga inconsistencies. And in fact, kaya po ang pinaka major reason kung bakit nabuo itong koalisyon dahil wala dito sa Toronto po, walang certified or accredited na poll watcher. Ibig sabihin po nito is wala po nakakapanood, wala pong pwedeng magreklamo kung merong mga discrepancies yung mga balota po. So kaya we were able to form this coalition para lang at least maagapan natin ang mga tinatawag na mabantayan yung mga dayaan. Pero are you doing this over the years? Gaano katagal na ang... No, napakagandang tanong yan kasi nagsimula yung election dito sa absentee votees April 9. So, kumbaga, nabuo lang tong coalition. Actually, that was last week. I would say mga May 4 na tayo. Bago lang talaga kasi nga marami na tayong naririnig. In fact, it was kinda late pero again, sinasabi nga better late than never kasi nagtapos yung election dito sa atin sa kumbaga sa Toronto 5 AM ng Sunday kasi simultaneous yan dito sa Pilipinas kumbaga. So anong oras nagsimula ang Nagsimula yung sa atin sa Pilipinas 8 AM hanggang 5 PM ng Monday. So technically Toronto time nagsimula tayo ng 8 PM hanggang 5 AM. So bukas yung konsulada. Yeah, 12 hours yung difference. Pero nagsimula na po yung as what I've mentioned, yung overseas absentee votees kumbaga, nagsimula na magsimula yung election April 9 pa lang. Okay, so explain mo nga sa amin, ano ang role ng isang convener? Kasi di ba yun ang iyong role dito sa grupo nito? Yun yung kumbaga pangalan namin as conveners, one of the conveners ng Kontra Dayaan dito sa Toronto. At marami kayo? O ilang... 9 po, binubuo po kami ng mga, I believe 9 members po from different sectors, from different parties. Ako po, sasabihin ako po yung representative ng Pinoy Radio and at the same time, Duterte party po ako. Pero meron tayong kasamahan from Grace po na camp, meron tayong kasamahan from Miriam Defensor Santiago, so parang even from representative kayo ng mga iba't ibang parties. Hindi lang tayo kumbaga dapat kasi kami Duterte party kami or Binay hindi party lang isang binabantayan. Hindi lang, meron din tayong mga migrante at saka Gabriela po. So yun na nga, so the group is actually comprises of those people na talagang nakialam kasi meron tayong mantra na tinatawag na tayo po'y makialam, makibahagi at kumilos at magbantay para sa kasi napaka sacred yung balota natin. And yun na nga, as na-mention ko earlier, na dahil wala po tayong tinatawag na certified na poll watcher. And that's actually very alarming and very huge kasi walang nagbantay sa balota natin. So, itong nakaraang election sa Toronto, malaman lang namin meron ba kayong naobserbahan na irregularities or dayaan, quote-unquote. Okay. In fairness naman po, when we started to observe doon sa konsulada, sa presinto kumbaga, wala naman po tayong nakikitang medyo dayaan. Pero ang masasabi lang natin, kasi nga unang-una, we weren't allowed to be closer to the PCOS machine na kung saan ilalagay yung balota. Wala ba namang nagreklamo doon sa may maling... Dahil doon sa reklamo natin, as one of the conveners, nagbigay kami ng apela na sana mabigyan tayo ng opportunity na makalapit doon sa balota kasi sa machine na tinatawag kasi pagpasok doon sa balota, makikita mo yung resibo. Yes. So you have to double check kung tama ba yung pinasok nilang pangalan and then kung ano ba yun, kung it will correspond to the receipt, diba? Right. So yun, nabigyan tayo ng opportunity to do that and then the day of ng election na talaga mismo, sinasabi nila na bawal mag-take ng pictures, bawal mag-take ng videos, but then dahil nga sa Coalition Kontra Dayaan, we were given that chance na
binigyan tayo ng opportunity na makapag-take ng videos at makakuha ng pictures. Salamat sa ginawa niyong advocacy, isang karangalan ng bayan na maging, yung pagbo-volunteer na ganyan para mag-watch. doon sa- Makipagmatsyag, yung ganun. Yeah, that's right. So ngayon, matanong kita, sinong binoto mo? Bumoto ka ba? Napakagandang tanong din yan kasi ako I'll be honest, medyo sinasabi nga nila medyo pakialamero daw tayo na to be honest, hindi po ako nakaboto sa dahil lang ako po ay Canadian citizen na po and unfortunately hindi ako nakakuha ng dual citizenship. Sino ba ang allowed lamang bumoto kung ang mga Canadian citizen na Pilipino ay hindi maaaring bumoto? So sino-sino ngayon ang pwedeng bumoto sa tuwing may election? Yeah, so yung pwedeng bumoto, actually even if they're Canadian citizen, pero kung meron silang dual citizenship na Filipino and Canadian, po pwede silang bumoto, yung mga OFWs, yung mga permanent resident at saka yung mga working permit kumbaga na mga kababayan natin. But at the same time, they have to be registered. Kasi kahit na ikaw ay permanent worker, ikaw ay immigrant dito sa Canada, but then if you weren't registered to vote for the said election, hindi po kayo pwedeng bumoto. So, alam niyo na po kung ang kalagayan ng pagboto sa bansang Canada, kung saan narito ang ibang mga kababayan nating Pilipino. Matanong lamang po namin kayo ulit. Ano ang naging senaryo noong panahon ng botohan, the day itself, yung percentage ng boto ng mga presidentiables? Can you tell us something about it? Okay, so yung kabuuan po dito sa Ontario, sa Toronto especially, there were 34,636 registered voters na po pwedeng bumoto. Pero yung turnout ng bumoto dito sa Ontario, sa Toronto, there were only about 8,802 ang bumoto. So that's about 24.5%, parang 25%. Although sinasabi nila that's actually a good turnout kasi from the last elections, there were only 11% ang participation. ang turnout. So at least ngayon, at least more or less 25%. Mas maraming nag-participate. Mas maraming bumoto, mas maraming lumabas at nag-participate. So ano yung naging order ng winning? Like sinong nanguna, sinong sumigunda? Yun nga, based dun sa 8,802 votes na cast kumbaga kay Mayor Rodrigo Duterte, which is nagilid talaga. He's actually number one. Ang boto na nakuha niya is about 5,836 votes. And then yung remaining 3,000 pinaghahati-hatian na yung mga ano. Pero ang pumapangalawa po sa ranking is si Mar Rojas and pumapangatlo si Grace Poe. And then Binay and then si Miriam Santiago. So, alam na natin na ang majority ng voice ng mga Pilipino dito sa Toronto ay kagaya ng sa Pilipinas. Turnout ng Pilipinas, So, can you share with us anong observation mo in terms of anong spirit ng mga Pilipino dito nitong nagdaang election? Actually, nakakatuwa talaga kasi even during the election day itself, kumbaga maramdaman mo na talagang sobrang napakalakas ni Mayor Duterte kasi minsan sa labas nagsasabi sila na kailangan namin bumoto, kailangan namin maikas yung balota namin because we wanted to have a real change, yung radical change at tunay na pagbabago. And in fact, being a Duterte supporter myself, nagkaroon po tayo ng parang koalisyon in a sense na meron tayong grupo na tinatawag Duterte Cayetano Movement na meron tayong party in fact noong April 1st na ini-invite natin ang mga supporters ni Duterte and Cayetano, and it was very very overwhelming kasi sobrang daming tao na puno yung Prestige by night. In fact, marami nang hindi nakapasok dahil punong-puno na yung venue, and then for security reasons hindi na nakapasok yung ibang supporters. So pretty much dito sa Toronto, tayo lang yung nag-iingay, yung mga Duterte. So talagang doon natin makikita yung talagang gusto ng taong bayan, ng tunay ng pagbabago. So, maraming salamat, Joey, sa napakaraming impormasyon na isinare mo sa amin at sa mga kababayan natin sa Pilipinas. For Eagle News Service, para sa Desisyon ng Bayan 2016, ito po si Levi De Jesus, your Canada Bureau.